Heto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Good news naman patungkol kay Justin Brownlee. Ang playoff scenario sa Barangay Ginebra. Sino ang possible na makaharap sa quarterfinals? Isang laro na nga lang ang natitira para sa kupunan ni Coach Team. Yan ay kontra Rain or Shine Elasto Painters. At napaka-importante nga ng laro na yan. Napakalaki ng magiging epekto niyan sa magiging playoff scenario. Diyan rin nakasalalay ang pag-secure ng Barangay Ginebra sa twice to beat advantage. At eto yung possible na playoff scenario. Kung magagawang maipanalo ng Ginebra yung kanilang huling laro kontra Rain or Shine Elasto Painters, ay sigurado na yung kanilang twice to beat advantage at malaki yung chance na magiging number 3 sa team standings ang Barangay Ginebra. Matalo man o manalo ang Magnolia Hotshots sa kanilang huling laro dahil winning over the other nga yung magiging sitwasyon at tinalo nga ng Ginebra ang Magnolia. Ibig sabihin lang yan, number 3 sa team standings ang Ginebra ay makakaharap nila ang number 6 sa team standings. It's either Converge Fiberxers o TNT Tropang Giga yung kanilang makakaharap. Yan nga yung first scenario kung maipapanalo ng Barangay Ginebra yung kanilang huling laro kontra Rain or Shine. Ito naman yung second playoff scenario para sa Barangay Ginebra. Sakali man na matalo sila sa Rain or Shine Elasto Painters, ay meron pa rin namang pag-asa ang Ginebra sa twice to beat advantage. Depende yan sa magiging resulta ng laro ng Ginebra at TNT Tropang Giga. Sakaling matalo ang Magnolia sa TNT, ay magkakaroon ng quotient system dahil magtatabla-tabla sa 7 wins at 4 loss ang Magnolia, Ginebra at TNT. Sa ganun, pasok pa rin ang Barangay Ginebra sa top 4 at meron pa rin silang twice to beat advantage. Pagdating naman sa TNT at Magnolia, ay dito magkakaroon ng complication. Kung gusto ng TNT na makapasok sa top 4 at makuha ang twice to beat, ay kailangan nilang matambakan ang Magnolia Hotshots. Makakapasok sa top 4 ang TNT, malalaglag naman ang Magnolia Hotshots. Sa ganun, top 3 pa rin ang Barangay Ginebra kung saan possible nilang makaharap ang Converge Fiberxers o hindi naman kaya Magnolia Hotshots. Pero sakali nga na maliit lang yung margin ng pagkakapanalo ng TNT, ay mananaig pa rin ang Magnolia Hotshots sa top 4 at makukuha ang twice to beat advantage. Sa ganun, TNT o Converge ang makakaharap ng Ginebra sa quarterfinals. Pero kahit ano pa ang mangyari, ay mas malaki yung chance ng Ginebra na mananatili sila sa number 3, dala-dala ang twice to beat advantage. Tatlong kupunan lang yung possible na makakatapat ng Ginebra sa quarterfinals. It's either TNT, Converge, o Magnolia Hotshots. Kung kayo ang tatanungin mga chong, sino sa tingin nyo ang kupunan na magandang makalaban ng Barangay Ginebra sa quarterfinals? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Good news naman patungkol kay Justin Brownlee. As of now, patuloy yung magandang progress sa recovery ni Justin Brownlee matapos yung naging surgery sa kanyang dislocated na daliri. At saktong-sakto nga lang ang lahat para kay JB para sa muling pagre-representa nito ng ating bansa. Kinumpirma nga mismo ni Coach Team sa kanyang naging latest interview na nagsimula na raw mag-workout si Justin Brownlee sa US para maibalik yung kanyang game shape matapos itong mag-recover sa kanyang surgery. Nabanggit pa ni Coach Team na nag-send ng video sa kanya si Justin Brownlee para ipakita na okay na yung kanyang daliri at nagagalaw na nito ng maayos. Nagbigay naman ng update si Coach Team
kung kailan magbabalik ng bansa si Brownlee, kung saan ay ine-expect nila na sa mga susunod na linggo ay magbabalik na ito ng bansa at ready na nga daw ito para sa magiging preparation ng ating national team. Para sa akin mga chong, ay isang magandang balita yan na okay na yung lagay ni Justin Brownlee. Dahil marami nga yung nag-alala noong mga nakaraan matapos ma-dislocate ang kanyang daliri. It's a good sign para sa ating national team dahil si Brownlee ang isa sa pinaka-importanting player ng Gilas Pilipinas. At isang magandang balita rin yan para sa kupunan ni Coach Team na Barangay Ginebra. Dahil expected na by next season ay mananatiling resident import ng Barangay Ginebra etong si Justin Brownlee. At sana lang talaga ay magtuloy-tuloy yung kanyang magandang recovery at wala nang aberya pang mangyari. Dahil kailangan na kailangan talaga ni Coach Team etong si Justin Brownlee this upcoming FIBA Asia. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa magandang balita patungkol kay Justin Brownlee? Ano rin yung masasabi nyo sa playoff scenario ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.